Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ralph. Walang eksaktong taon. Aroroy Masbate. Lumaki sa pangangalaga ng lolo ang kambal na si Junel at Diding. Kasama ang pinsang si Julius. Tanging pagmimina ang kinabubuhay ni Lolo Rodel at naiwan pa sa kanya ang tatlong apo. Nang magbinata naman ang kambal at si Julius, ang mga ito na ang naghahanap buhay. Pumasok ang tatlo bilang minero kagaya ng lolo. Minabuti na ng mga ito na pahintuin si Lolo Rodel sa pagmimina, lalo na't matanda na ito. Langya naman palagi na lang bokya si Insan . Bakit kaya? Samantalang tayong dalawa bal, ang daming nakuhang ginto kanina. Wika ni Junel. Baka malas lang talaga ako ngayong araw. Nung nakaraan hindi naman ako ganto . Kayo nga yung bokya nun. Tugon ni Julius. Di kami bokya nung nakaraan. Sadyang tinabi lang namin yung kapirasong nakuha namin. Wika ni Diding. Hoy, baka mahuli kayo . Pati si Lolo madamay pa sa kalokohan yung dalawa. Wika ni Julius. Paanong mahuhuli? Ingat na ingat nga kami nito ni Kambal . Isa pa, kakapiraso lang ito. Kaarawan na ni Lolo bukas, hindi ba? Tapos, sa makalawa pa tayo sasahuran. Kaya naisip namin ni Diding na kumuha. Huwag ka nang maingay kay Lolo . Papagalitan kami nun. Wika ni Junel. Oo na, hindi na ako magsasabi kay Lolo. Pero huwag niyo na itong uulitin . Baka mapahamak pa kayo . Tugon ni Julius. Nangako naman ng kambal sa kanilang pinsan at namili na ang mga ito ng kanilang ihahanda para sa kaarawan ng lolo. Kinabukasan, kaagad nagpaalam sila Junel sa kanilang amo at pumayag naman ang mga ito. Naghanda ang tatlo para sa kaarawan ni Lolo Rodel. Sobrang saya naman ng matanda. Salamat sa inyo mga apo. Hindi ko akalain na hahandaan niyo pa ako . Wika ni Lolo Rodel. Siyempre naman Lo, kaarawan mo kaya dapat lang nahandaan ka namin . At isa pa, minsan lang naman sa isang taon kung magdiwang kaya sulitin na natin . Tugon ni Diding. Tsaka gusto po naming makita kayong masaya . Kaya namang ginawa po namin to. Di ba, Insan? Wika ni Junel. Oo naman po, Lo. Lahat gagawin namin para sa'yo. Tsaka sobrang saya namin na makita kang nakangiti. Tugon ni Julius. Nabigay ang mga ito ng handa sa kanilang mga kapitbahay. Labis naman ang pasasalamat ni Lolo Rodel sa mga apo. Sobrang saya ng mga ito dahil sa kaarawan ng lolo. Ngunit ang kasiyahang nararamdaman, meron palang hangganan. Kinabukasan, maagang nagising si Julius upang mag-asikaso ng kanilang kakainin. Nang makapagluto, unang pinuntahan nito si Lolo Rodel. Ngunit nang gisingin ng binata ang matanda, naninigas na ang katawan nito. Napatras si Julius at napasigaw. Kaagad namang nagpunta ang kambal sa kwarto. Kaagad na pinulusuhan ni Junel ang matanda. Ngunit napailing na lamang ito at naluha. Dahil wala ng buhay si Lolo Rodel.
Eh, Ang saya-saya pa natin kahapon na dahil kaarawan ni Lolo tapos ito tayo ngayon. Umiiyak dahil wala na si Lolo. Wika ni Diding. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi man lang natin nalaman na mangyayari to. Hindi ko akalain na wala na si Lolo. Hindi ako makapaniwala. Dagdag ni Jonel. Oo nga, insan eh. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Kahapon kasama lang natin si Lolo. Tapos ngayon, hindi na natin siya mayayakap. Kahit kailan. Wika ni Julius. Labis na lungkot ang naramdaman ng tatlo dahil sa biglaang pagkawala ni Lolo Rodel. Marami ang nabigla sa nangyari at nakiramay dahil kilala ang matanda na matulungin at mabuti sa kapwa. Ilang araw lang pinaglamayan ang matanda at kaagad din pinalibing ang katawan. Matapos ang pangyayari, kahit masakit para kila Jonel ang nangyari, kailangan nilang kumayod at magpatuloy sa buhay. Kahit wala na ang lolo na nakagisnang magulang. Nagtulungan ang tatlo sa mga gastusin sa pang-araw-araw. Kahit madalas na maalala nila ang matanda sa tahanan, pinanatili nila ito at iningatan. Akala nila Jonel, yun na ang huling dagok sa buhay. Ngunit hindi pa pala tapos ang pagsubok sa kanila ng Diyos. Habang nagbimina ang tatlo, masaya pang nagkwekwentuhan ang mga ito. Oh, ayusin mo Julius ha. Baka naman bokya ka na naman. Magagalit na sa'yo si amo. Puro malas ka nitong nakaraang mga araw eh. Baka naman kasi hindi ka naguhugas ng kamay kaya maalat ka. Pangaasar ni Jonel. Puro kakalokohan ni Insan eh. Nagugas kaya ako bago pumunta dito. Tsaka, baka sadyang mahina talaga ngayon eh. Sila Alin nga eh. Bokya din mag-iisang linggo na. Tugon ni Julius. Ngunit ilang sandali pa, may napansin si Diding na tila umiilaw sa isang sulok. Tignan nyo to, ang ganda ng ilaw. Kaso hindi ko makuha eh. Nausok pa nga oh, baka may lason. Wika ni Diding. Kaagad namang lumapit doon si Julius. Pilit na kinukuha ang hiyas. Ngunit bago pa man ito makuha ng binata, bigla na lamang lumindol at nagbagsakan ang mga bato. Dalihan nyo, mauna na kayo sa akin. Diding, Julius, mas mabuti ang kapakanan nyo kumpara sa akin. Wika ni Jonel. Dali-daling tumakbo ang dalawa. Akmang susunod na sana si Jonel nang bumagsak ang napakalaking bato kaya naman natabunan ang binata. Insan, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nadaganan dyan? Tanong ni Julius. Ayos lang ako. Sige na, lumabas na kayo. Sabihin niyong nandito pa ako. Tugon ni Jonel. Dali-daling tumakbo palabas ang magpinsan ngunit nang makita na ang lagusan, bigla na lamang bumagsak ang napakalaking bato. Natabunan nito si Julius. Insan, ayos ka lang ba? Sumagot ka naman oh. Huwag mo akong pakabahin. Umiiyak na wika ni Diding. Ngunit ni isang sagot mula kay Julius ay wala na itong narinig. Dali-daling lumabas ang binata at pinaalam ang nangyari sa loob. Mabilis na kumilos ang sumasagip at napaupo sa lupa ang binata nang makita si Julius. Wala na itong buhay. Bali ang paa at may dugo din sa ulo. Labis na kinakabahan si Diding dahil sa kakambal.
Nasa loob pa din ito ng kuweba. Ilang sandali pa ay nilabas ng mga ito si Junel. Mabilis na pinulusahan ni Diding ang kakambal. Nakahinga ito ng maluwag nang masigurado na ayos lang ang kakambal, ngunit nawala na ito ng malay. Dinala sa pagamutan ang mga ito. At nang magising si Junel, kaagad niyang hinanap si Julius. Bal, bakit ikaw lang yung nandito? Nasaan si Insan? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Tanong ni Junel. Bal, ano kasi? Si Julius? Paano ko ba to sasabihin? Naiiyak na ako eh. Wika ni Diding. Napakunot ang noo ni Junel sa sinabi ng kakambal. Teka Bal, anong ibig mong sabihin? Bakit ka umiiyak? May nangyari bang masama? Si Julius, nasa na siya? Tanong ni Junel. Bal, wala na si Insan. Dadaganan siya ng malaking bato nung palabas na kami. Sinubukan ko naman na tulungan siya. Pero hindi na siya sumasagot, kaya humingi na ako ng saklolo. Tapos nang makita namin siya, wala na siyang buhay. Tugon ni Diding. Hindi makapaniwala si Junel sa mga sinabi ng kakambal. Ano ba namang klaseng buhay ito? Matapos mawala ni Lolo, si Julius naman ang sumunod. Paano na tayo niyan? Hindi ko maaatim na umuwi sa bahay at bumalik sa minahan. Dahil maaalala ko lang lagi silang dalawa. Wika ni Junel. Kaya matapos makauwi sa tahanan, nagpa siya ang magkapatid na ibenta na lang ang bahay at lupa ng lolo. Dahil masakit para sa kanila ang mga nangyari. Ginamit na magkapatid ang perang napagbentahan upang magsimula ng bagong buhay sa Karatig Baryo. Habang nag-aayos ng gamit, nagulat si Junel nang makita ang dalawang bato sa bag na ginagamit noon sa tuwing nagbimina. Bal, di ba yan yung batong nakita natin noong lumindol sa minahan? Nakuha mo pa pala yan? Nagtatakang tanong ni Diding. Hindi Bal, hindi ko yan nakuha. Nagulat na nga lang ako dahil nandito yan sa bag na ginagamit ko tuwing nagbimina tayo eh. Tugon ni Junel. Kung hindi mo yan kinuha, bakit nandyan sa bag na ginagamit mo? Tanong ng kapatid. Hindi ko nga din alam eh. Nagtataka nga ako kung paano napunta mga yan dito. Tugon ng binata. Nagtaka ang kambal at kagad na kinuha ni Junel ang mga bato sa kanito itinapon sa labas ng tahanan. Bakit mo naman tinapon, kambal? Wala naman masama sa batong yun ah. Tanong ni Diding. Baka mamaya may sanib yan eh. O kaya naman mula sa kung anong elemento. Paano naman kasi yan makakarating dito sa bag ko, di ba? Pwera na lang kung may sariling buhay yan. Tugon ni Junel. Napakibit balikat na lamang ang kakambal nito at pumasok na sa loob ang magkapatid. Ngunit laking gulat ng dalawa nang muli nilang makita sa loob ng bahay ang batong kakatapon lang ni Junel. Hala kambal, pinaglalaruan ata tayo. Diyos ko, anong sapi meron ng mga batong yan? Baka minumulto na tayo ni Lolo dahil binenta natin yung bahay at lupa niya. Wika ni Diding. Minumulto ka dyan. Teka nga, may kakilala ako ditong albularyo eh. Mas mainam na dalhin natin ang mga batong yan sa kanya para malaman natin ang kasagutan. Tugon ni Junel. Kahit hindi pa naaayos ang mga gamit,
Kaagad na sinara ng kambal ang tahanan. Nagpunta sa bahay ng albularyong kakilala ni Junel. O Junel, nakalipat na pala kayo dito sa baryo. Anong atin? Bakit ka napadpad sa bahay ko? Tanong ni Norman. May nakita kasi akong bato sa bag na to eh. Tinapon ko nga pero nagulat kami ni Diding dahil nauna pa itong nakabalik sa bahay namin eh. Tugon ni Junel. Kaagad namang kinuha ni Norman ang bato at sinuring maigi. Saan nyo nakuha ang mga batong ito? Hindi nyo ba alam na mga mutya ang mga ito? Trabungko o mutya ng ahas ang tawag dito. At talaga namang makapangyarihan ito at kung kayo ang napiling magtatangan ng mutya. Kahit na itapon nyo pa ito, babalik at babalik lamang ito sa inyo. Wika ni Norman. Nagkatinginan ang kambal sa tinura ng albularyo. Wala kaming alam sa ganyan kaya naman akala namin may kung anong sanib yan kaya tinapon kagad ni Junel eh. Wika ni Diding. Mapalad kayo. Dahil sa inyo pinagkaloob ang mutyang ito na mahirap makuha. Dahil pinangangalagaan ito ng mga ahas. Huwag kayong mag-alala. Dahil tuturuan ko kayo kung paano gagamitin sa kabutihan ang pinagkaloob sa inyo ng kalikasan. Tugon ni Norman. Pero gusto namin ng tahimik na buhay eh. Kaya bakit sa amin pinagkaloob ang mutyang yan? Tanong ni Junel. Ano bang malay ko? Ang tagapagbantay lamang ang siyang nakakaalam. Marahil nakikitaan kayo ng gabay ng kakaibang pagkatao. Kaya naman sa inyo pinagkaloob ang mutyang yan. Tugon ni Norman. Nang dahil sa nangyari, ang tahimik na buhay na pinapangarap ng kambal, bigla na lamang nagbago. Si Norman ang siyang naging guro ng dalawa sa pag-aaral sa lihim na karunungan. Lalo na't walang kaalam-alam ang kambal. Nagtataka lang ako. Paano kayong dalawa nagkakilala eh? Hindi naman kita nakita noon sa baryo namin, Kuya Norman ah. Tanong ni Didi. Dating kasamahan ni Lolo si Kuya Norman Bal. Nakilala namin siya ni Julius noon nang samahan namin si Lolo na makipag-inuman dito sa baryo. Mula noon, palagi ko nang nakakausap si Kuya Norman eh. Siya din nga yung nagturo sa akin noon sa taktika sa paghanap ng ginto. Yung tinuro ko sa'yo. Tugon ni Junel. Sabay kaming umalis ng lolo nyo sa minahan. Dahil kagaya nyo, pinagkalooban din ako ng mutya ng ahas. Wala akong kaalaman noon pero inaral ko at nagtanong-tanong sa may mga kaalaman. Kaya naman, kayo naman ang tinuturuan ko. Alam niyo bang pampaswerte ang mutyang pinagkaloob sa atin? Subok ko na yan kaya nga marami ang nagtatangka sa buhay ko. Dahil nais nilang mapasakamay ang trabong ko. Lalo na ang mga taong sakim. Kaya protektahan niyo ang pinagkaloob sa inyo. Wika ni Norman. Ramdam ko na marami pa kaming dapat malaman tungkol sa mutyang to. Habang tumatagal nagiging interesado ako. Kaya naman tara na, simulan na ulit natin ang pagsasanay. Tugon ni Junel. Patuloy na nagsanay ang kambal hanggang sa naging dalubhasa na ang mga ito. Nagagawa na nilang iwasan ang atake ni Norman sa tuwing nagsasanay. Matapos ang mahabang panahong ginugol ng kambal, sa wakas, nalaman na nila ang mga hindi at dapat gawin.
Bibili lang ako ng gin bilog doon sa tindahan ha. Ipagdiwang naman natin yung tagumpay natin, Bal. Hintayin niyo lang ako ha. Wika ni Diding. Lumabas ito at dali-daling bumili ng maiinom. Madilim na ng mga oras na yon. Kaya naman natagalan ang binata sa paglalakad. Nagmamadali pa itong pumunta ng tindahan. Nang makabili, bumalik din kagad ang binata ngunit habang pauwi, bigla na lamang may umatake sa kanya. Ibigay mo sa amin ang iyong tangan na mutya. Kung ayaw mong pira-pirasahin ko ang katawan mo. Wika ng aswang na nakahawak sa damit ng binata. Natawa naman si Diding. Sa payat mong yan, napakahambog mo. Baka isang hatawang ko lang sa'yo eh. Baka kumalas ka agad yung mga buto mo. Tugo ni Diding. Napiko ng aswang sa sinabi ng binata. Kaya naman kagad itong sumugod sa kanya. Madali lang itong naiiwasan ng binata. Tila nilalaro lamang ang nilalang. Akala mo ba masisindak mo ko sa paglalaro-laro mo? Ibigay mo sa akin ang mutyang tangan mo. Muling wika ng aswang. Nangya ka naman. Patawa ka din eh, no? Sino ka naman para utusan ako? Tugo ni Diding. Hindi na sumagot pa ang nilalang. Sa halip ay sumugod ito at sinugatan ang pisngi ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Diding sa ginawa ng lalaki. Ngunit mabilis namang naghilom ang sugat pero sa pagkakataong yon, seryoso na ang binata. Mabilis itong kumilos at sa isang iglap, nahawakan niya sa leeg ang aswang. Ngumiti ng nakakaloko ang binata sa kabinali ang leeg ng kalaban. Nang bitawan ito ni Diding, wala na itong buhay kaya namang kagad nang umuwi ang binata na para bang walang nangyari. Pagkarating sa tahanan, kaagad napansin ni Jonel ang patak ng dugo sa damit ng kapatid. Oh, bakit may dugo dyan sa damit mo? Napaaway ka ba? Tanong ni Jonel. Napabuntong hininga ang kambal sa kanito binaba ang hawak na bote sa mesa. May aswang kasi na nagtangkang kunin yung mutyang tangan ko eh. Naiinip na ako kaya ayun, pinaglaruan ko muna. Kaso, sinugatan niya ako sa pisngi, kaya tinuluyan ko na. Tugo ni Diding. Mukhang nakatunog na ang mga nasa kaliwa. Mabuti na lang at naturuan ko na kayo kagad upang may pagtanggol ang inyong mga sarili. Wika ni Norman. Kailangan dapat lagi tayong alisto dahil hindi natin alam kung kailan sila haatake sa atin. Mungkahi ni Jonel. Tama ka, Bal. Buti nga, hindi nabasag tong iinumin natin eh. Tugo ni Diding. Matapos ang pag-uusap na yon, nagsimula ng mag-inom ang tatlo. Napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa mga taong nasa kaliwa at iba pang mga elemento na maaaring makalaban ng kambal. Nang maubos na ang iniinom na alak, nagpasya ang mga ito na matulog na upang makapagpahinga. Kinabukasan, kagad na umuwi sa tahanan si Norman dahil napakaraming tao ang nangangailangan ng tulong. Nagpresenta naman ng kambal na gagamitin ang kalaman upang manggamot ng mga kabaryo. Nakagad namang pinabura ni Norman. Nagtulungan ng tatlo sa panggagamot at kagad na natapos. Ang sarap pala sa pakiramdam na makatulong sa kapwa, no? Nakakatuwa lang.
Dahil sa pamamagitan ng mutyang pinagkaloob sa amin, nagagawa naming masolusyonan yung ibang problema. Wika ni Diding. Sinabi mo pa. O siya, dyan lang kayong magkapatid at magluluto ako ng makakain natin. Naalala kong hindi pa pala tayo nag-aagahan. Tugon ni Norman. Oo nga no, hindi na natin napansin yung oras dahil sa pagiging abala. Wika ni Jonel. Napangiti naman si Norman. Pumasok na ito ng tahanan upang magluto. Nasa labas ng bahay naman ang kambal dahil doon sila nang gagamot. Ilang sandali habang nagpapahangin sa labas, napansin ni Jonel na para bang may umaaligid sa bahay kaya naman napatayo ito. O Bal, saan ka naman pupunta? Huy, isama mo naman ako. Baka mapano ka dyan ha? Wika ni Diding. Diyan ka na lang. May titignan lang ako. Babalik din naman ako kagad eh. Tugon ni Jonel. Umalis na ito at nagpunta sa direksyon papunta sa kakahuyan. Alisto ang binata at mapagmasid sa paligid. Kaya naman ang may akmang susugod dito. Kaagad niya itong nahawakan. Tama nga sila. Mabilis kayong kambal at marami na ang nagtangkang patayin kayo. Pero wala pang nagtatagumpay. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mapapaslang na kita. Wika ng aswang. Sinipa nito sa tiyan si Jonel. Kaya naman napahiga sa lupa ang binata sa lakas ng atake ng kalaban. Walang iya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako ah. Ano bang hinahabol niyo sa aming magkapatid? Tanong ni Jonel. Ibigay niyo sa akin ang mutyang tangan at mananahimik na kami. Tugon ng aswang. Natawa na lamang si Jonel sa sinabi nito. Patayin niyo muna kami bago kayo magtagumpay. Hindi namin ibibigay ang mutyang pinagkaloob sa amin ng kalikasan. Lalo na't alam kong gagamitin niyo lang to para mambiktima ng mga inosente at walang kalaban-laban. Wika ni Jonel. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang binata at kagad kinalaban ang aswang. Malakas na suntok ang pinakawala ni Jonel. Tinamaan ang aswang sa muka kaya naman napahandusay sa lupa. Hindi pa nakontento ang binata. Sinakal niya ito at muli pa sanang susuntukin. Nang bigla na lang may matulis na kawayan na tumusok sa braso ng binata. Tuluyang nakatakas ang aswang. Unti-unting nanlabo ang mga mata ng binata. Ngunit pilit itong naglakad pabalik sa tahanan ni Norman. Nang makarating sa bakuran, kaagad napansin ni Diding ang sibat sa braso ng kambal. Nanlaki ang mga mata nito nang bigla na lamang tumumba si Jonel. Kuya Norman, si kambal po may sugat. Mukhang napalaban siya eh. Sigaw ni Diding. Kaagad namang lumabas si Norman at tinignan nito ang sugat ng binata. May lason ang sibat, kaya hindi kaagad naghilom ang sugat ni Jonel. Kailangan nating maalis yon, kundi manganganib ang buhay ni Jonel. Wika ni Norman. Dali-dali nitong kinuha ang mga gamit at sinimula na lunasan ang sugat ni Jonel. Mabilis namang nagamot ni Norman ang sugat ng binata. Ligtas na ito mula sa kapahamakan. Nang magising si Jonel, kaagad nitong sinabi ang nangyari sa dalawa.
Munti ko nang mapatay yung aswang kanina eh. Kaso bigla na lang may bumao na sibat sa braso ko. Mula nun, unti-unting nanlabo yung paningin ko. Kaya naman nagpasya na akong bumalik na lang dito eh. Wika ni Junel. Kailangan na nating kumilos bago pa nila tayo maunahan. Dumadami na din ang mga nabibiktima nila. Kaya dapat nang ubusin ang mga aswang sa baryong ito. Wika ni Norman. Kumikilos na sila. Sa tingin ko, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung mutyang tangan natin. Wika ni Diding. Alam ko na bilang na lang sa kamay ang mga aswang sa baryong ito. Dahil naumpisahan ko na noon ang pagtugis sa kanila. Kaya naman, madali lang sa ating tatlo na ubusin sila. Tugon ni Norman. Kaagad namang nagplano ang tatlo. Minabuti muna ng mga ito na maayos ang kalagayan ni Junel bago sumugod sa kuta ng mga kalaban. Matapos ang ilang araw, nang maayos na ang kalusugan ni Junel, nagpunta ang mga ito sa kuta ng mga aswang. Kagaya ng sinabi ni Norman, iilan na lamang ang mga nilalang sa lugar. Gamit ang sabulag, mabilis nakapasok ang tatlo sa kuta ng mga aswang. Ngunit ilang sandali pa, naamoy nila Junel ang kakaibang amoy. Teka, gumagamit sila ng orasyon para malaman ang presensya natin. Wika ni Junel. Laking gulat ng mga ito nang bigla na lang may lumabas na matandang lalaki sa harapan. Ang lakas naman ng loob nyo. Nalusubin kami dito sa aming kota. Wika ng matanda. Natawagin na lang natin sa pangalang Apo Efren. Apo Efren, ang pinakamatandang aswang sa baryong ito. Tugon ni Norman. Mabuti naman at kilala mo pa ako. Natatandaan mo pa ba ang ginawa mo sa kanang mata ko? Mabuti naman. Muli tayong nagkaharap. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mapapaslang na kita. Wika ni Apo Efren. Kaagad nitong inutusan ang mga kasamahan. Nahawakan ng mga ito si Norman kaya hindi na nakagalaw. Hindi naman maatim ng kambal na makitang nahihirapan ang kasama. Nagdasal ang dalawa sa kani-kanilang tangan. Nakaramdam sila ng kakaiba sa katawan. At katulad sa ahas, mabilis silang nakakagalaw. Nawindang naman ang mga aswang na nakahawak kay Norman. Labis ang gulat ng mga ito sa pinapakitang pagkilos ng dalawa. Parehas namang naglabas ng punyalang kambal. Nilagyan din nila ito ng orasyon. Maniwala man kayo sa hindi, sa bawat natatamaan na aswang, unti-unti itong nangihina at bumabagsak sa lupa na tila nalalason. Samantala, dahil sa nangyari, kaagad namang tumakas si Apo Efren. Tumakbo ito palayo sa kuta. Sinundan naman ng kambal ang matandang aswan at naiwan si Norman. Patuloy nilalabanan ang mga natira. Nakarating ang mga ito sa isang lumang minahan kung saan dating nagtatrabaho ang lolo ng kambal. Doon lang nila nalamang napasara na pala ito. Pumasok doon ang aswang kaya naman sumunod sila Junel. Nang makarating sa loob ng kuweba, biglang nawala sa paningin nila Junel ang aswang. Kaya naman muling nagdasal ang mga ito.
Nanlaki ang mga mata ng kambal na makitang hawak-hawak ng isang malaking ahas si Apo Efren. Nilapag ito sa mismong harapan ng kambal. Mukhang sila yata yung gabay ng mutyang tanga natin ah. Napakalaki. Nakakatakot yung itsura. Wika ni Diding. Kagad namang sumugod ang aswang. Gamit ang sibak na hawak, sinubukan nitong sugatan ang kambal. Ngunit mabilis lamang naghihilom ang sugat na natatamo, na tila nagpapalit lamang ng balat. Dahil sa inis, nakipagbuno pa si Apo Efren. Si Diding ang nakipaglaban sa aswang. Ngunit ilang sandali lang, nanlaki ang mga mata ni Junel nang bumagsak ang kakambal at hawak nito ang tiyan. Galit na galit si Junel na makita nitong sugatan ng kambal. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kakambal ko. Papatayin kitang aswang ka! Sigaw ni Junel. Umalingaw-ngaw pa sa buong kuweba ang sigaw ng binata. Bigla na lamang tila lumindol sa loob. Muling lumabas ang isang malaking ahas. Nilunok nito ng buo si Apo Efren at nilapitan si Diding. Tinuklaw ng ahas ang binata. Bigla na lamang itong nawala matapos maimulat ng binata ang mga mata. Nasaan na yung aswang? Tsaka, bakit ko umiyak, Bal? Nagtatakang tanong ng kapatid. Buhay ka. Diyos ko, maraming salamat po. Wala na yung aswang, Bal. Nilunok siya ng malaking ahas. Sa tingin ko, yun nga yung gabay ng mutyang tangan mo. Dahil siya din yung gumamot sa'yo eh. Tugon ni Junel. Nakita ng binata ang marka ng ngipin ng ahas sa leeg ng kapatid. Ngunit sa puntong yon, tila naging malaking balat na lamang. Matapos na masigurado na wala na ang matandang aswang, umalis na ang kambal. Pagbalik ng mga ito ay naubos na ni Norman ang mga aswang, kaya naman masaya ang mga ito na umuwi. Magmula ng araw na yon, palagi nang nag-aalay ng sariwang karne at prutas ang kambal sa loob ng kuweba, habang nag-uusal ng dasal bilang pasasalamat sa gabay na bumuhay kay Diding. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Tuper. Taong 2002, probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, ilang linggong pinagbakasyon si Tuper ng amo sa opisina. Dahil sa sobrang sipag sa trabaho, kaya nang minsang humiling ng bakasyon ay kagad namang pinayagan. Naging masaya ang binata dahil pagkakataon na naman ito para magliwaliw sa buhay. Binata pa kaya ang mga magulang at kapatid lamang ang kasama. Sa ilang taong pagtatrabaho, nakapagpatayo na siya ng simpleng tahanan. Higit sa lahat, nakapagpundar ng isang sasakyan. Isang araw, muli niyang nakita ang matalik na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Gilbert. Kababata niya ito. Halos pareho sila ng pangarap sa buhay noong paslit pa lamang. Sa isang sikat na kainan sila nagkita. Dito niya nalaman na ang nagmamay-ari pala ng nasabing kainan ay si Gilbert. Kaya tuwang-tuwa siya sa natamasa nitong biyaya. Aba, big time ka na pala tol ah. Kamusta? May pamilya ka na ba? Grabe, napakayaman mo na. Wika ni Tuper.
Natawa naman si Gilbert at nagsabing hindi pa naman ganun kayaman dahil nag-uumpisa pa lamang. May pamilya na at isa pa lamang ang anak. Marami silang pinag-usapan ng mga sandaling yon. Dahil sa ilang taong hindi pagkikita makaraang magtapos sa kolehiyo, naging abala silang dalawa sa kani-kanilang trabaho. Maya-maya lang, merong nabanggit si Gilbert. Siguradong matagal ka na nagtatrabaho sa opisina tol, ano? Tiyak ako na may kotse ka na. Di ba, noong kolehiyo pa lang tayo, gusto nating mag-road trip kahit saang lugar. Kaso nga lang, wala pa tayong sasakyan eh. Pero ngayon meron na, no? Ano tol? Tara sa susunod na araw. Pagaya ni Gilbert. Dahil sa sinabi ng kaibigan, napangiti naman si Tupper. Biglang naalala na yun nga pala ang pinakagusto nilang gawin. Talaga tol? Gagawin natin yun sa mga susunod na araw? Masaya sana, kaso nga lang, baka mapabayaan mo yung negosyo mo ha? Libre ba talaga yung oras mo para mag-road trip? Tugon ni Tupper. Napatango naman ang kaibigan at nagsabing naroon naman ang kapatid para mag-asikaso. Magkasosyo sila doon. Tsaka gusto rin muna nitong magliwaliw para mawala ang mga problema sa buhay. Kaya naman natanong niya kung ano ang problema ng kumpare. Maliit na bagay lang naman tol, tungkol sa buhay mag-asawa. Wika ni Gilbert. Umaasa na mawawala siguro ang mga problema sa isipan kung makakalibot sa probinsya. Tol, siguradong kagaya ko hindi mo pa nalilibot ang buong probinsya. Kahit pa nasasabing doon tayo lumaki, may mga lugar pa tayong hindi napupuntahan. Kahit liblib na lugar, baybayin na natin, basta maganda. Dagdag ni Tupper. Kaya ng mga sandaling yon, pinagkasunduan ng dalawa kung kailan ang araw ng pag-road trip. Nakwento ni Tupper sa kapatid na si Samantha ang plano nilang magkaibigan. Pero nagulat siya nang meron itong sabihin sa kanya. Talaga kuya? Pati maliliit na pamayan ang pupuntahan nyo? Naku, yung pinsan ng kaklase ko, nawawala matapos magpunta sa liblib na lugar. Mamimiesta sana pero hindi pa nakakauwi magpahanggang ngayon. Maraming haka-haka ang nabuo na baka yung pinsan ng kaklase ko. Kinuha ng mga aswang. Wika ni Samantha. Napailing na lamang si Tupper at sinabing hindi yun totoo. At kung tunay man, para saan pa ba ang sasakyan kung hindi mo ito gagamitin? Mas nakakapanabik nga yung ganun Nandyan naman yung kotse para takasan sila. Pero papatunayan ko sa yung gawa-gawa lang yun. Paano ba naman kasi? Hindi maangkin ng gobyerno mga lupaing yun. Kaya gumagawa na lang sila ng kwento para manirang puri. Nagtagumpay naman sila. Dahil kalat na ang chismis. Gusto ko lang magsaya, Samantha. At pwede ba? Huwag mo na akong pigilan. Baka ikaw lang rin yung naninira at gumagawa ng kwento Tugon ni Tupper. Makailang ulit pa itong pinigilan ng kapatid. Pero hindi siya nagpaawat dahil buo na ang plano. Nakarating din ito sa mga magulang. Pumayag naman ang mga ito ngunit nagbigay ang ama ng pangontra. Isang uri ng kahoy na merong orasyon. Proteksyon ito laban sa masasamang elemento. Para kay Tupper, wala namang masama kung maniniwala. Kaya dadalhin niya ang bigay ng ama. Hanggang sa sumapit ang araw na pinag-usapan ng magkaibigan.
Nagpresenta ito na yung sasakyan na lamang ang gamitin sa road trip. Siya na lamang ang magmaneho. Pumayag naman ito sa gusto. Noong araw na aalis na silang dalawa ay nakita ni Topper ang reaksyon ng mukha ni Samantha. Labis itong nag-aalala sa kuya. Yung mga alam nilang lugar ang una nilang nilakbay. Yung maraming pasyalan. Natuwa sila sa ganda ng tanawing nakikita. Kagaya ng mga parke, peryahan at malinis na dagat. Pagsapit naman ng tanghali, kumain pa sila sa isang sikat na kainan. Pagkatapos nito nagpatuloy sila sa pagbiyahe. Hanggang sa inabot na ng pagtatakip silim. Medyo liblib na ang lugar na kanilang napupuntahan. Kakaunti na lamang ang mga kabahayan. Mas maraming bakanting lote at malawak na damuhan. Maya-maya pa, nakakita sila ng usok sa hindi kalayuan. Mas maraming puno roon, pero may maliit na semento na nagsisilbing daanan ng mga sasakyan. Nang makalapit sa usok, napag-alaman nila na meron palang mga nag-iihaw na residente doon. Mga karne na malalaki ang hiwa. Kaya sa palagay nila, baka may nagdiriwang ng karawan. May mga nag-iinuman pa at tumutugtog ng gitara. Marami ring nakahapag sa mahabang mesa. Lahat ay mukhang masasarap na putahe. Nang lagpasan nila yon ay wala na ulit ang mga bahay. Ilog na lamang at malalawak na bakanting lote. Hanggang sa mapamura si Topper sa napansin. Muli silang bumalik sa lugar na merong naghahanda. Hindi ba dumaan na tayo rito? Namumukhaan ko yung mga tao eh. Sila pa rin yan. Paano kaya yun nangyari? Teka, bakit ka nagbumura tol? Tanong ni Gilbert. Isa lang ang ibig sabihin nito. Maaring hindi ordinaryong tao mga yan. Pinaglalaruan nila tayo. Kailangan baliktarin natin yung mga damit natin. Tugon ni Topper. Kitang-kita ang pamumutla ng kaibigan. Kaagad nilang binaliktad ang suot at sinubukang bumalik sa pinanggalingan. Pero ilang beses na nila itong ginawa. Ngunit nagpapabalik-balik lamang sila doon sa lugar. Nakita nilang nakatingin na sa kanilang direksyon ng mga tao. Hindi kumukurap ang mga matang nakatanaw. Alam nilang may mali sa mga ito. Kaya pinaharurot na ni Topper ang sasakyan. Ngunit laking dismaya niya dahil makalipas lamang ang ilang minuto. Wala pa ring pinagbago. Nang mga sandaling yon masama na ang tingin sa kanila ng mga tao. Lahat ay huminto na sa ginagawa at sa kanila na lamang nakatuon. Nakita nilang papalapit sa kinaroroonan ang isang matandang lalaki. Normal naman ang itsura sa unang tingin. Pero ang bagay na labis nilang kinakatakutan nang makita nilang nanlilisik ang mga mata nito. Pero mas pinili nilang huwag matakot. Hinintay na makalapit ang manong. Hanggang sa maya-maya lang, meron itong sinabi sa kanila na hindi naman marinig dahil nakasara ang bintana. Kaya ang ginawa ni Topper, binuksan niya ito. Nakita naman niyang umaalma si Gilbert sa ginagawa. Pero sinabi niyang tatagan lamang ang loob kahit alam nila ang katotohanan. Nang mabuksan ang bintana, dito nila naintindihan ng matanda. Abay, naliligaw ba kayo? Gabi na. Kung ituturo ko sa inyo yung tamang direksyon palabas sa lugar na ito,
Baka umaga na kayo makauwi. Kung ako sa inyo, buwaba muna kayo dyan mga iho at saluhan kami sa aming handa. Alam kong nagugutom na kayo. Wika ng matanda. Kaya nagkatinginan ang dalawa. Ilang saglit pa ay nagsalita si Tuper. Ay, hindi na po manong. Tapos na po kaming kumain kanina eh. Mas maganda po siguro kung ituturo nyo sa amin yung daan para makauwi na kami. Kahit umabot pa ng kinabukasan. Wika ni Tuper. Hindi na nagsalita ang matanda pero halatang nagalit sa kanilang pagtanggi. Mas lalong nanlisik ang mga mata at sa hindi malamang dahilan. Meron itong sinasabi na hindi nila naintindihan. Langhap nila ang mabahong amoy ng bibig na matanda. Tila imburnal. Kaya pinaharurot na nito perang sasakyan. Ang buong akala ng dalawa ay nakalayo na sila. Dahil narating na nila ang palatandaan kung saan malapit ang kanilang baryo. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, laking panlulumo nila nang bumalik sila sa tinatakasang lugar. Nang mga sandaling yon, nakaabang na ang mga tao sa kalsada. Hinihintay sila at labis silang kinabahan nang makita ang mga itong may hawak na mahabang patalim. Naroon pa rin ang matanda at kitang-kita na tumutulo na ang laway. Kumpirmado nila. Impakto ang mga ito. Kaya yung isang lalaki na nakaharang ay sinagasaan nila. Subalit nagulat ang dalawa nang merong pumipigil sa sasakyan. At nang tignan nila, nakita nila ang isang malaking aso sa harapan at pinipigilan ang pag-andan nila. Kahit tinaasan na ni Tuper ang metro, hindi pa din makaabante at tila may nakaharang na pader. Sobrang lakas ng nilalang na nasa harapan. Samantalang yung mga tao sa lugar, pilit binubuksan ang pintuan ng sasakyan. Hanggang sa tuluyan na itong masira at mabuksan. Hinawakan sila isa-isa at hindi na pumalag. Sumunod na lamang sa mga ito. Kinulong sila sa isang mabaho at maruming bodega. Sigaw ng sigaw ang dalawa lalo't nakita nilang may bahid ng dugo ang lugar. Isang indikasyong dito sinasagawa ang pagkakatay sa mga biktima. Nagmakaawa pa si Tuper. Pero tinawanan lang siya ng isang lalaki habang nagsasabing, Sa oras na pumasok kayo dito sa teritoryo, at lalo na kapag nakursunodahan namin, alam niyo na ang mangyayari. wika ng lalaki. Dahil sa narinig, lalo silang nagsisigaw at halos mapaos na ang lalamunan. Humahagulgol na rin si Gilbert lalo't meron siyang maiiwang pamilya kapag nawala siya. Lumipas ang ilang araw at ilang gabi. Pinagtsatsagaan nilang kainin yung mga pagkaing binibigay sa kanila. Kahit mukha itong pangkaraniwang pagkain, alam nila kung saan galing ito. Nalalasahan nila na ubod ng lansa. Kaya may pagkakataong isinusuka lamang nila ito. Wala naman silang magagawa kundi ang kainin dahil merong nagbabantay sa kanila. At sa oras na hindi nila maubos, nagbabanta itong sa araw na yon ay kakatahin na sila ng buhay. Balansang tubig din ang binibigay na inumin sa kanila. Ngunit kapag wala na ang mga ito, tinatapon nila at nagtitiis na lamang sa uhaw. Kapag hindi na kaya, mismong ihi na lamang nila ang kanilang iniinom.
Ganyang kahirap ang naging sitwasyon ng magkaibigan. Tinatagan na lamang nila ang sikmura para mabuhay. Lalo pat 1 buwan na rin silang nakakulong sa lugar. Nagtataka nga si Tuper kung bakit hindi gumana ang proteksyong bigay ng ama. Maaaring malalakas na itong uri ng elemento, kaya hindi na tinatablan. Ang sabi pa ng isang lalaki, 1 linggo na lamang ang itatagal ng buhay lalo't wala na silang ibang nabibiktima sa loob ng 1 buwan. Sawa na rin ang mga itong kumain ng karne ng hayop. Dito na sila naalarma at nag-isip ng posibleng paraan para makatakas. Hanggang sa isang gabi, isa na lamang ang nagbabantay sa kanila. Hindi alam kung saan nagpunta ang iba. Nanghatiran sila ng pagkain ng bantay. Wala itong kamalay-malay na may hawak palang pamalo si Gilbert. Hinampas niya ito sa batok at kagad humandusay. Kagad silang nakalabas at tumakbo palayo sa lugar. Hanggang sa merong tumawag sa kanila. At nang lingunin yun ng dalawa. Kasamahan pala ito ng mga nagkulong sa kanila. Naroon pa ang sasakyan ngunit hindi nila alam kung merong kargang gasolina. Naalala ni Tuper na puno pa ito. Nasa kanya pa ang susi kaya sumakay silang dalawa. Nakita nila sa salamin na wala na yung mga taong humahabol. Pero may mga naglalakihang aso silang nakita at tumatakbo papalapit sa kanila. Mas binilisan ni Tuper ang pagpapaandar. At sa awa ng Diyos, nakauwi naman silang ligtas. Umiiyak sa tuwa ang mga magulang at kapatid dahil 1 buwan na din silang naghahanap. Nakwento ni Tuper sa mga ito ang naranasan. Labis ang pangamba na baka balikan sila ng kaibigan. Pero may sinabi ang ama na si Mang Pilipo tungkol dito. Huwag ka nang mag-alala anak. Hindi na kayo babalikan. Ilalapit ko ito sa may alam para kung sakali meron silang kalalagyan. Wika ni Mang Pilipo. Ikaw naman kasi anak. Dapat kasi hindi na kayo tumuloy. Dapat sa mga pasyalan na lang. Nang sa ganun hindi sana ganyan ang sinapit nyo. Kaya paikot-ikot lang kayo sa lugar. Isa yan sa kanilang pamamaraan para maligaw kayo at hindi na kayo makalayo. Meron silang orasyon na ginawa. Mabuti na lang sa gabing ito ay nakatakas kayo. Kung hindi, baka habang buhay na kayong hindi makikita. Wika naman ng ina na si Aling Roselda. Kaya ng mga sandaling yon, nanatili muna si Gilbert sa tahanan nila Tuper. Tumawag na lang siya sa mag-ina sa telepono para sabihin na ligtas ang kalagayan. Dinig pa niya sa kabilang linya ang pag-iyak ng pamilya dahil sa tuwa. Nang mga sumunod na araw ay nagpatawag na ng albularyo si Mang Pilipo. Nagsagawa ito ng ritual para sa magkaibigan. Matapos yon, merong pinagtapat sa kanila ang manggagamot. Isa silang tribo ng aswang na kung tawagin ay tamdengan. May kakayahan silang manligaw ng tao kapag napadpad sa kanilang teritoryo. Malakas silang nilalang at ang namumuno sa kanila ay may kakayahan sa ganoong uri ng pamamaraan. Hindi rin umuobra sa kanila ang pangkaraniwang pangontra dahil sanay na silang tumanggap ng pinsala at hindi gaanong nasasaktan. Yon ang dahilan kung bakit hindi gumana ang gamit na binigay sa iyo ni Mang Pilipo, Tuper. At kung mapapansin ninyo, kahit pa binaligtad na ninyo ang inyong mga damit, wala pa rin nangyari. Sinabi ninyo, di ba,
Isang buwan na rin kayong kumakain ng kanilang pagkain. Tama nga kayo sa inyong pagdududa. Bagamat ordinaryong pagkain ng inyong nakikita, siguradong laman yon ng tao. Pero wag kayong mabahala dahil wala naman itong yanggaw. Kung meron man, matagal na sana kayong naging kaori nila dahil sa matagal ninyong pagkain. Pagsasalaysay ng albularyo. Dahil sa narinig, halos bumaliktad ang sikmura ng dalawa. Hanggang sa merong inutos ang albularyo kay Mang Pilipo. Ayon dito, magtimpla ng 2 basong kalamansi. Pagkatapos magtimpla, merong pinatak ang manggagamot sa 2 baso. Isang uri ng langis na nakaslid sa maliit na botelya. Pinainom ito sa 2. Pinaliwanag naman ng manggagamot kung para saan yon. Ayon dito, pampatanggal ito ng mga basura sa katawan. Malalaman rin nila ang tinutukoy niya sa mga susunod na araw at mangako na wag silang magugulat. Bukas, Tupper, dalhin mo ko sa lugar ng mga aswag. May kamera ka, hindi ba? Kunan mo yon at ibigay sa akin at iimprenta ang litrato. Ibibigay ko yon sa taong merong alam sa pambabarang. Ayokong pumatay ng tao. Dahil kahit papano ay ganun pa rin ang mga aswag. Ipapasa ko na lamang ang trabaho sa kaibigan ko. Dati din itong albularyo pero tumuklas ng kaliwang aral. Mahabang panahon din bago niya natutunan. Kunit ginagamit niya lang ito para pumatay ng masamang elemento. Wika na matanda. Sige po, Manong. Dadalhin ko po kayo sa lugar. Sana maalala ko pa po. Sige po, Manong. Susundin ko po yung mga sinabi ninyo. Wika ni Tupper. Kaagad na nagpaalam ang manggagamot makaraang bigyan sila ng proteksyon sa kanilang tahanan. Ang mga bagay na yon ay nakalagay sa sako. Pagpatak ng hating gabi, hindi sila pinatulog ng mga huni ng tiktik. Malakas ito kaya ibig sabihin ay nasa malayong distansya. Hindi makalapit dahil sa proteksyon sa kanilang bakuran. Tumagal ang ingay hanggang sa oras ng 3:00 na madaling araw. Pero makalipas nun, doon na lamang nawala ang ingay. Nang sumunod na araw, dito nalaman ni Tupper at Gilbert ang resulta ng pinainom sa kanila ng albularyo. May lumabas sa dumi nila na halong buhok at kuko ng tao. Meron pang itim na likido. Kaya pala may mga pagkakataong sumasakit ang tiyan. Ito ang dahilan at nalinis na ang kanilang sikmura. Naipon ang dumi ng pagkaing bigay ng mga nagkulong sa kanila. Bagamat nangilabot ng masilayan yon, nagpapasalamat pa rin sila dahil wala itong laway ng aswang. Makaraan ng ilang oras ay dumating na ang albularyo. Siya nga pala. Nakauwi na si Gilbert na mga panahong yon. Sinundo ito na mag-ina sa bahay nila Tupper. Ayon sa manggagamot, ligtas na ang lalaki sa banta ng kapahamakan. Meron itong binigay na pangontra na ilalagay sa tirahan ng kaibigan. Samantala, sakay ng kotse ay sinama ni Tupper sa lugar ang matanda. Inabot ng hapon bago makarating doon. Hindi na sila dumaan sa harapan ng mga kabahayan. At sa halip, nasa malayong distansya na lamang sila. Isa itong magandang pwesto para sa pagkuha ng litrato. Matapos ay umuwi na sila.
Pinaimprenta niya ang nasabing larawan at binigay sa manggagamot. O siya to per, uuwi na ako. Malalaman niyo ang resulta pagkatapos ng isang buwan. Mapapalatag na ang kalooban ninyo. Pamamaalam na manggagamot sa pamilya ni Topper. Makaraan ng isang buwan. Nabalitaan ni Topper sa manggagamot na sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga tao doon sa lugar. Dinadapuan isa-isa ng malubhang karamdaman. Namangha siya dahil napakalalim pala ng karunungan ng kaibigan ng albularyo pagdating sa ganitong aspeto. Parang mga buhok sa ulo na unti-unting nalalagas ang tribo ng mga aswang. Siya nga pala. Kahit isang buwan nang lumiban si Topper sa kumpanyang pinapasukan dahil sa nangyaring insidente. Naunawaan pa rin siya ng amo dahil malapit siya sa taong ito. Pero hindi pa rin niya sinabi ang katotohanan. Ang trahedyang nangyari dahil sa simpleng pagro-road trip sa delikadong lugar. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Mag-ingat tayo sa mga lugar na ating pupuntahan. Masayang magala kasama ang mga kaibigan sa kung saan-saan. Pero syempre, kailangan pa din tayo mag-ingat. Dahil baka ang simpleng road trip ay mauwi sa pagkasawi. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.